tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Ginugunita natin ngayong Setyembre ang Health, Safety, and Sanitation Month. At kaugnay nga ng obserbasyong yan, nais nating pataasin ang kamalayan at syempre i-share na rin sa ating mga kamanggagawa ang mga iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaan, partikular na ng Dole, alinsunod sa healthy and safety provisions ng ating labor code o batas paggawa. At para tulungan tayong himayin ang usaping yan, muli nating makakasama ngayong umaga si Occupational Safety and Health Center Executive Director, Doc Maria Teresita S. Cocueco. Magandang umaga, EDTES! Magandang umaga, Tim and Carla, at sa lahat ng mga nanonood na nakikinig ngayon sa DWDD. Tama? Yes po, EDTES. Thank you po sa good morning po. Sa aming imbitasyon, EDTES. At diretso na po tayo dun sa ating topic for the day. Ayan. So tuwing buwan po ng Setyembre, ED, atin pong ipinagdiriwa ang Health, Safety, and Sanitation Month. Ano po ba ang kahalagahan ng nasabing okasyon na ito? At ano po ang layunin nito, lalo na para sa ating pong mga kamanggagawa? Alam mo, importante talaga ang safety and health kasi ito ang, kumbaga, ang esensya ng ating pagtatrabaho, na patuloy ang ating pagtatrabaho sa isang lugar na tayo ay ligtas, na hindi mako-compromise ang ating kalusugan, at alam natin na yung lugar na yon, itong workplace natin, ay hindi tayo natatakot sa mga panganib. Kung meron man talaga yung mga alam natin may mga hazards na pwede mangyari, may protection po tayo. At alam din natin na meron tayong magagawang protection sa sarili natin para matuloy-tuloy ang ating ligtas at kalusugan, na yan naman ang talagang importante para sa atin na lahat at para sa ating pamilya. So, itong pagpapalawak ng ating kamalayan sa ating kaligtasan at kalusugan ay napaka-importante. At itong buwan na to, i-emphasize lang natin yon. Parati nating sinasabi, yung importansya ay para sa buwan na to, at actually, dapat araw-araw. Alam po natin lahat yan. Okay, so tama yung sinabi ni EDTES 13, na napakaganda na pag pumunta tayo dun sa ating lugar paggawa, alam natin na tayo ay safe at hindi may endanger yung ating sarili dahil naghihirap na nga tayong magtrabaho, di ba? Tapos meron pa tayong ganoon na iniinda, ay medyo ayoko na lang pumasok, di ba? Kailangan kabawasan yan sa stress kapag alam mong safe ka sa iyong work. Ganda ng sinabi ni Edie. Diba? Yes, kasi just yung nung COVID, ilang beses tayo natakot, di ba? Talaga na nung umpisa na pumasok. Kaya nga yung work from home ay naging napaka-importante. Pero ngayon na at least alam na natin, nandito na tayo sa puntong wala na tayong mask. Di ba? Balik normal na po. Oo. Kasi nandun at marami naman ang pangyayari, kaya na we are at this point yung pagbabakuna, yung pagsusunod pa rin naman sa mga safe and healthy protocols. Parati naman natin sinusunod pa rin naman yon. Nasanay na lang tayo, Edie. Oo. Alam natin na pwede na tayong pumasok. Di na tayo matatakot maski wala ng mask. Alam na rin natin na kung magkaroon na tayo kasi ako, na-COVID na ako na 5 beses, hindi na talaga, hindi na yung napakapanganib at yung grabe-grabe. Dahil, syempre, yung pagbabakuna naman was really a game changer. At kumpleto na tayo ng protection, diba? Syempre. Oo. Ibig-sabisa po ng Proclamation 115-A Series of 1966, idineklara nga po yung buwan ng Setyembre bilang Health, Safety, and Sanitation Month. At ito po ay para paigtingin yung pagpapatupad ng health and safety sa mga workplaces. Ay ipinasa nga po yung Republic Act naman 11058. Pakibahagi naman po sa ating mga taga-subaybay yung mga mahalagang probisyon ng naturang batas na dapat po isaalang-alang ng mga employer patungkol po sa usapin ng occupational safety and health.
yung sinabi niyo po, yung Republic Act 11058, yan yung Oslo. So by itself, ito yung nagbibigay ng katibayan na lahat tayo ay magkakaroon ng isang ligtas at healthy or lusog na lugar na paggawa. At ang ating mga manggagawa ay dapat napoproteksyonan. So ano ang mga nandun? Unang-una tingnan natin yung coverage kasi nasa jurisdiction to ng DOLE. So yung lahat ng workplaces, especially the private workplaces are really covered. Tapos yung mga yung programa ng safety and health program na dapat i-implement, nakasulat din yon at kung sino ang may responsibilidad doon. Kasi yung employer, nandun ang responsibilidad niya na ang lugar ng pagtrabaho ay dapat safe and healthy, ligtas sa mga panganib. At alam natin na kung meron man mga hazards na present, nakokontrol na yung risk. Oo. Yung mga lahat ng paraan para hindi magkaroon nitong mga sakit at panganib ay dapat nandun nandun sa lugar ng paggawa din na yon, So tapos yung pagbibigay ng impormasyon sa lahat ng workers, that is very important kasi dapat alam nila kung ano yung mga gagawin nila, yung hahawakan nilang mga tools, yung mga chemical, kung meron mga materyales, at kung paano nila proteksyonan ang sarili nila. At nasa responsibilidad ng employer na magbigay nitong tinatawag na personal protective equipment or PPE. So, lahat po yan. At, okay, marami kasi yung safety officer na dapat nakatalaga sa isang lugar. At yung siya yung may kaalaman nilang safety officer, pati mga health personnel, at sila yung may mga may competence, sila yung taong mga mag-develop ng safety and health program, nandun din dapat po sila sa lugar ng paggawa. May mga signages din if needed para alam ng mga workers at mga public na may panganib pala dito. Hindi dapat kami basta-basta lang pumasok sa isang lugar o select sa construction, iiwasan nyo yon. Tapos sa mga workers, may makarapatan din sila. Meron silang rights to the information, right to training, yung binibigyan na dapat awareness, right ho din nila yon. And meron din right to refuse on a limited unsafe work. Kasi kung ang isang lugar na paggawa ay talagang magdudulot na tulad ng may mga makinaryang umiinit na at pwedeng magkaroon ng aksidente, meron ho silang karapatan na sabihin, teka muna, nasaan ba ang safety officer bago kami pumasok dyan? Kasi baka naman unsafe na yan at ang kalusugan naman namin, yung buhay nila actually ang nakataya doon. So may mga ganon na mga rights ang mga workers. And at the end of the day, you will see penalties. Kung hindi susunod ang may responsibilidad para bigyan nitong mga yung mga detalyeng nakasaad sa batas, may penalties po yan. So, yun ang essence po ng Republic Act at ang Department Order ng DOLE na yung implementing rules ay ang DOLE Department 198. Ako, napaka-informational nung sinabi, no? Ni Edith.